Emma! Ma'am! Olive! Alam kong nandito ka, kaya lumabas ka! Sa oras na malaman ko na kasabot ka nila, kumanda ka. Alam niyo, pagkamukha kayo, pwede kayo mag-ina. Tumawag sa akin si Ate Flor. Binigay niya sa akin yung diary mo, kaya magkita tayo. Baka kasi makita ako ni Mami. Promise, mag-iingat ako. Hindi ka na umuwi na tayo. Tama na ho! Paubahayan mo na siya sa akin. Over my dead body. Tumabi ka dyan! Nasasaktan po ako kasi iniwan ko po siya. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa kanila! Gaganti ako! Sana po talaga kayo na lang yung pamilya ko. Tsaka yung nanay ko. Tunay lang magmamahal, patuloy na lalaban. Dahil pagkatapos ng gabi, ikaw pa rin ang aking ilaw. Ikaw ang buhay dahil sa'yo. Tunay lang magmamahal, patuloy na lalaban. Ikaw ang buhay Nay Emma, kaya po siguro pinakilala po kayo sa akin, no? Kasi alam po nila na po protektahan mo ko. Alam niyo po, ibang-iba po talaga kayo kay Mami. Kasi si Mami po parang di niya po ako anak eh. Parang di niya po ako mahal. Pero kayo po, hindi niyo po ako tinitreat na bilang ibang tao. Alam mo, kahit sinong kagaya ko, madaling gagaan ang loob sa'yo. Tingnan mo si nanay. Di ba nung una ka dito, hindi siya komportable. Pero ngayon, napalambot mo yung puso niya. Kasi mabait kang bata. Mas mabait po kayo. Di ba nga po, nung una pa lang po tayong nagkakilala, napasaya niyo na po ako agad. Tsaka, parehas pa po tayo ng mga lalabays na gusto. Alam niyo na, pakiramdam ko po talaga. Anak niyo ko. Pakiramdam ko po talaga kayo yung nanay ko. Sana nga po talaga kayo na lang yung mami ko eh. Ito talaga. Ika nga dito. Alam mo, nanay mo man ako o hindi, nandito lang ako. Aalagaan kita. Sabi mo niyan, Nay, ha? Sigurado ako na hindi tayo titigilan ni Ma'am Olive eh. Pero ayaw naman din ni Mookie na magsumbong ako sa pulis. Naku, ewan ko dyan sa batang yan, sobrang bait. Ayaw niyang pagbayarin yung nanay niya sa mga ginawa sa kanya. Nay, hindi niyo naman ho siya masisisi. Nanay pa rin niya po yun. Alam ko naman yun eh. Tama kayo. Kaya nga lalo ako naaawa sa batang yan. Lalo na yan si Olive, may topak pala talaga. Kaya delikadong bumalik siya doon. Lalo na hindi natin alam kung ano yung pwede pang gawin sa kanya nung nanay niyang may tililing. Nga pala, nakita kami ni Bipoy kanina. Tapos sasamahan niya raw sa DSWD. Pero Ems, babalik ka agad ako para mag-celebrate tayo. Dahil birthday mo na bukas. Hala! Oo na, birthday niya na bukas. Sa dinami-dami na nangyayari sa buhay natin, nakalimutan kong birthday mo. Ako anak, pasensya ka na ha. Pero kailangan mag-celebrate tayo. Kahit simple lang. Simple lang, kahit simple lang. Hindi na po importante yun. Ang mahalaga sa akin, mahanap ko yung anak ko, kaligtasan ni Mookie. Malaking regalo na po sa akin yun, Nay. At alam ko sa huli, kailangan ko din pakawalan si Mookie dahil wala naman po talaga akong karapatan sa kanya eh. Pero ngayon pa lang, naiisip ko, sobra po ako masasaktan. Kasi parang anak na po yung turing ko sa kanya eh. Pero ako rin, Ems. Parang naging tatay din ako kay Mookie. Pakiramdam ko, nasa atin si Kayla.
Sana, no, kung nasan man si Kyla, meron din kagaya natin na totoong nagmamalasakit sa kanya. Flor? Lalayo na sana ako dahil natatakot ako sa ano man pwedeng gawin ni Mama Olive. Pero nakita ko si Manang Sefa dun sa istasyon ng bus. Sefa? Sinong Sefa? Yung dating kasambahay ni Ma'am Olive. Pero nauna pa siya sa akin eh. Yun, madami yun alam na impormasyon tungkol kay Mookie at Ma'am Olive na baka pwede makatulong sa inyo. Ang ibig niyo pong sabihin, namamasukan na kayo kay Olive nung hindi pa pinapanganap si Mookie? Oo. Dati akong caretaker ni Ma'am Olive. Doon sa bahay niya sa Maynila. Doon ako lagi naglalagi. Kaya lang, gusto ng asawa ko, magpahinga na ako sa pagtatrabaho. Kaya nagpaalam na ako sa kanya. Hindi nagtagal, kinontak ako ni Ma'am Olive at humingi ng isang kasambahay. At ito nga si Flora ang nirecommend ako. Hindi na rin naman kami nakapag-usap ni Manang Sefa pagkatapos nun. Kasi, ayun, umuwi na siya ng probinsya. Masyadong naging irritable na rin kasi si Ma'am Olive noon. Hindi ko na makayanan ugali niya. Lalo na nung namatay yung anak niya. Namatayan ng anak si Olive? Olive, ilang araw ka nang hindi lumalabas sa kwarto mo. Di ka rin ata kumakain. Alam mo, ganito ka nung namatay si Maria Angela. Please naman, huwag mo naman pabayaan yung sarili mo. Patay? Hindi patay si Angela. Hindi patay ang anak ko. Kinuha lang siya sa akin. Kinuha lang siya sa akin ng Emma na yun. At hindi ako papayag na ganun-ganun na lang mawawala sa akin ang anak ko. Hirap na hirap ako nung pinanganak ko siya. Ipinanganak? Oo. Di ba nandun ka, Astrid? Nandun ka nung pinagbubuntis ko hanggang sa ipanganak ko si Angela. Kaya akin siya. Akin lang si Angela! At gagawin ko lahat ng makakaya ko para mabawi ko siya. Bakit po hindi ko alam yun? O ito naman, hindi ko naman ugali na magkwento ng buhay ng mga naging amo ko. Hindi ba ang sabi mo nga, baka makatulong yung mga impormasyon na ibibigay ko para maireklamo niya na si Ma'am Olive. Kung namatayan po siya ng anak, kailan niya naman pinanganak si Mookie? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, walang naging asawa si Ma'am Olive. Iniwanan siya nung nakabuntis sa kanya. Yung ama ni Maria Angela. Maria Angela? Sandali. Iyon din yung totoong pangalan ni Mookie eh. Kung ganon, yung totoong pangalan ng anak niya na namatay, yun yung pinangalan niya kay Mookie.